Sumayaw si Kumare. And we're live! Are we live? Are we live, Kumare? Kumusta ang inyong Sunday? Happy Father's Day po sa lahat ng tatay at nanay. At lahat ng nanay na tumatayong tatay. At sa lahat ng tatay na umaas ng tatay para sa mga walang tatay. Lahatin na natin. Kumusta? Happy Father's Day. Ayan, sa inyong lahat. Happy Father's Day po, ate ko, asawa ko, sa lahat ng Uy, ayan, Happy Father's Day kay Tito George. Tama? George Talosig. O, naalala ko pa pangalan niya. Ay, ayan. Happy Father's Day. Okay, sa inyong lahat niyaan. At saka sa iyong mister. Kay Noel. Bartolome. Mega love shoutout. Andiyan ba siya? Andiyan ba si kumpare? basketball si Troy, kasama niya. Ayan. Okay. So, nasa na ba yan? Nalilito ako. Sorry. Kumusta na, Mark? Kumusta? Hello here, nakikita na lang ako sa feed ko. Ikaw rin. Nakikita na lang din kita sa feed ko. Ganyan na lang tayo ngayon eh. Kumusta, kumare? Kumusta? Eto daw. Sabi nila, ay bakit komentaryo ating man? Kumusta? Dahil sabi nila, kapag close daw kayo, Mars, pwede ka daw mangumusta. Tapos, yung typical kumustahan ng mga Pilipino at ng mga ka-close mo, ng mga kaibigan mo, at saka ng mga kamag-anak, ay, tumaba ka! Kumusta? Tumaba ka! Hindi, pag makikita mo ngayon sa social media, ayaw nila sabihin sila matabas. Pero ako, I'd rather na sabihin nila sa akin straight kaysa naman maririnig ko sa iba na, ay, taba-taba na naman ito. Kasi, di ba, at least feeling ko, they care about my health, di ba? Rather than, ay, taba-taba nitong babae ito, di ba lang ako. Kawawa naman yung asawa niya, pero pabayaan ang asawa niya, mga ganun, di ba? On the other hand, baka sabihin naman nila, ay mahal na mahal siya ng asawa niya kasi maraming pinapakain sa kanya. Boom! Hindi. Ay, hindi ba ganon? Hindi ba ganon? Akala ko kasi kapag kumustahan, di ba? Pero depende rin sa kumustahan eh, di ba? Depende rin sa nangungumusta sa iyo kung may concern ba talaga o talaga nilalait ka lang, no? Pero ako sinasabihin ako, kumusta ka? Ito, tumataba. Talagang inaamin ko na agad. Una-unahan ko na, tumataba talaga ako. Okay na yun. Give up na tayo sa pagiging balingkinitan. Dumaan na tayo sa mga balingkinitan days di ba? Tinitignan ko na lang ang mga dati kong litrato na kasyang-kasya ako sa mga maliliit na damit. Hindi lang. Nag-ano ka pa dati ha? Nag-pilates ka pa, nag-yoga ka pa. Aminin mo yan. Pumayat ka, di ba? O, anong nangyari? Yoga ako, mga ganun-ganun. Well, talagang life happens. And life. And we have our priorities. Busy na tayo, di ba? Hindi naman tayo basta nakatenga buong araw, nagpapaganda, nagmamaganda. Meron tayong mga hanap buhay at meron tayong mga responsibilidad sa buhay. Kaya busy na ang ating mga personalities. Tama? Sabi mo nga sa akin kagabi, excuses. Alam nyo guys, sabi ni Kumare, wala daw siyang ring light. Sira daw yung ring light niya. Ano naman ang ring light? Kailangan talaga may angle. Tapos para may hulma. Para magkaroon ka ng panga. Ganun nga ako laitin. Alam ko naman mataba ka na. So, hello! Uy, tanggap na natin. Nakita mo naman ako, 'di ba? Nakita naman kita. Oh, so parang 'di ba? Okay na. Tanggap na natin. Wala na tayong pinapatunayan. Actually, marami na tayong napatunayan sa buhay. Tama? Pero, kaya ka ng mataba, it doesn't mean na ayaw lang nila ng mukha mo. Kung hindi, they also are concerned sa health mo. Kasi pag mataba, it also means mas mataas din ang risk mo sa diabetes, mas mataas ang risk sa hypertension. So, dapat nag-iingat talaga. Kaya, Actually, ganun din. sabihin mo na lang na, thank you for your concern for my health.
Char. Actually, hindi na ako na-offend. Alam mo, minsan kasi yung, uy, tumaba ka, ano yun, term of endearment, lalo na ng mga baleleng, mega love shoutout kay Maria Maramara, at sa Team Baleleng. Ayan, sabi dati sa akin ni ano ni Yami De Lima, sabi niya sa akin, Sir Mike, tumaba ka po. Ay, thank you. Life is good. Ang pambayad. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, kumusta? At magandang Sunday morning sa inyong lahat. Ito ang ating bagong time slot every Sunday. At busy na mga personalities. Kaya once a week na lang tayo. Round up ng mga balita. Mare, ready na ba sila? Ay, ready ka na ba? Ready ka na? Okay, round up number 1. Ano na round up number 1 natin? Ang ating number 1 news ay ano daw? Ano daw? Lagi nyo AI. Okay. AI, oo. As in, Artificial Intelligence. Ano ba ito, Mare? Take it away. Well, artificial intelligence, sinasabi nila na mas matalino na yung robots sa atin, no? Yun na ba yun? It's one way of saying that. Kung dati, so many number of people can do a job, ngayon, isang machine na lang kaya gumawa ng maraming trabaho. Dahil mas magaling na nga yung computers natin. Threatened ka? Threatened ka ba? Threatened, of course. Oo, threatened mga reporters, threatened din yung mga researchers. Kasi nandun na lahat, di ba? Nandun na lahat sa isang type lang, nakakapagsulat na. Alam mo bang nakapagsulat ako ng news gamit ang AI? Pero ang pangit pa rin ang pagkakasulat nila. Pero yung infancy stage, ibig sabihin, kaya na niya, pero hindi pa ganun kapulido. Pero kaya na niya. Kung yung tipong pwede na, o sige, papasa. Ganun. So kung hindi marunong magsulat, pwede na gumamit ng AI. Tama. Alam mo, nakikita ko yung maganda yung point mo na yan, ano, tungkol sa AI, that AI is empowering din sa mga tao. Para ka nagsaksak ng panibagong brain. Para ka naglagay ng bagong USB sa utak mo. Ay, hindi ako marunong mag-English. Mag-i-English ako. Diba? Yung bago mo i-send ang email, bago mo i-send yung text message, or pag may na-receive ka, ang dali-dali na mag-translate. Ayan, guys. ChatGPT is key. And this portion is not brought to you by ChatGPT. Marami yan. May Gemini, may Copilot, may ano pa mga ginagamit mo dyan, Mars? Gemini Advanced, Copilot? Oo. Pero marami na kasi ngayon na naka-embed na sa mga apps. Like yung Microsoft Word, alam niyo ba na pwede na kayong mag-translate and mag-transcribe using the Microsoft Word. Oo, di ba? Kahit itong pinag-uusapan natin ngayon, kayang-kayang kunin ni AI. Ang tanong, tama ba ang sinasabi niya? Garbage in, garbage out. It's a computer. Yeah, but right now, hindi pa nga perfect, pero kaya na niya yung English. So, halimbawa ako, dahil lang coverage ko foreign affairs, so a lot of the interviewees speak in English. Oh, ang sarap sa akin. Ang sarap ng AI ng Microsoft Word sa akin. So, buksan ko lang yung dictation. Ayun, nagdi-dictate na siya. As in, ang bilis niya mag-type. Pero marami pa rin mali. Marami pa rin mali. Hindi pa rin perfect. Pero it's getting there and it's faster than mabilis na ako mag-type pero mas mabilis siya mag-type. May bibilis pa ba sa'yo mag-type? Mausok ang keyboard mo. Oo. Na-miss ko okrayin ka. Na-miss ko yung mga okrayan natin, yung keyboard mo na gitata, ang dumi-dumi. Kasi nag-retire na ba? Patingin. Ay, may maganda akong ngayon, Miniso. Ay, Miniso na. Miniso is key. Ay, this portion is not brought to you by Miniso. Eto ka, balik tayo sa AI. Sa interview ko yung Japanese ambassador, talagang pinagmamalaki niya mga videos. Anyway, sige, mamaya pag-usapan. Maya-maya lang, ikakwento natin ni Kumarian sa atin ang interview niya sa Ambassador of Japan to the Philippines. Samantala, dito balik tayo sa AI. Ako naman bilang academic, grabe yung AI, nakakatakot. As in, pag nilagay ko yung accounting problem ko, kaya niya i-solve. O, di ba? Kaya niya mag-solve ng math, kaya niya mag-solve ng accounting, kaya niya mag-solve ng kahit na ano. At dahil nagtuturo ako ng business ethics, kaya niyang gumawa ng essay. Di ba? O, paano ka? Saan yan? Sa Gemini? Sa ChatGPT. Sa ChatGPT. Oo. Yung inaanak mo si Chloe, no? Yung
grade 7 na siya. So, ang hirap na ng math niya. So, kahit ako hindi ko na masagutan yung math niya. Eh, ang ginagawa ko, tinatawagan ko yung kapatid ko sa States, math teacher siya. Kailang kabaliktaran ng oras. Oo, hindi talaga. Sabi nun sa akin, ate, mag-download ka ng app, tapos, pag-scan mo lang ng problem, sasagutin na niya. What? Talaga? Oo. Or, Kaya na niya, scan mo lang scan mo lang yung problem, masasagot na ng app. correct. Grabe. Correct. Kaya tuloy, ang tawag dito, ang solusyon diyan, Mare, kahit handwritten or picturean mo, tapos i-upload mo yung picture, lagay mo sa ChatGPT 4.0. Ayan. And alam mo ang 4.0 ng ChatGPT, meron siyang quota for the day. Ngayon, kung ikaw naman ay magpi-premium, Kung free. oo, free siya per day, pero may maraming quota. Sa bilis mo naman mag-type at sa dami naman ng multitasking mo, sigurado akong sulit na sulit sa'yo ang premium ng ChatGPT. Ngayon naman, ako naman ay nag-subscribe din on trial sa Gemini Advanced. And apparently, Gemini Advanced is not so advanced. Medyo loading. Kilala, Google AI siya. So, lahat ng in-stock sa atin ng Google. Actually, sabi nga nila, mas kilala daw tayo ng Google kaysa ng mga asawa natin. No? Apparently hindi. Apparently hindi. Kasi nung nag-upload ako ng same question, alam niyo naman ang tunay nating trabaho, tayo academic, so ako'y nagagawa ng research, mas magaling si ChatGPT. At si Gemini Advanced ng Google, kailangan mo pa siyang turuan. As in, kailangan mo siyang i-feed. And kailangan niyang, dahil isa itong makina, machine learning ang tawag dyan. The more you use it, the more it learns about your needs. Mas matagal ko na ginagamit sa ChatGPT, kaya tuloy, mas kilala ako ni ChatGPT tungkol sa mga ganyang mga bagay-bagay. Pero, sabi nila, mas magaling daw sa graphics at mas magaling daw sa computation si Gemini. Kaya dahil dyan, susubukan ni Kumaring mag-solve ng mga math problems ng kanyang panganay na Junakis. Ay! Naalala ko na! Ayaw mo nga pala ng math, Kaya ako, Jordan, di ba? O yun. Kaya na ng math, kaya na ng AI. Kahit yung i-compute mo, magkano kailangan ko i-save for today or for the next 10 years para ang gusto kong kita, for example, 1 million in 10 years. Ayan na, nag-plug daw si Kumare. Darating dyan mamaya. Kaya na ng ChatGPT yun. Hindi mo na kailangan ng isang financial present ng future value table. Hindi mo na kailangan ng future value formula. Oo, kayang-kaya na niya. So, yun. Ayan. Kami mawawala ng work actually. Pero marami rin magkakaroon ng work. Oo. Eto ngayon, anong opportunities? Ano ang opportunities ng AI? Dapat marunong ka sa coding, di ba? Naku. Sige. Unang-una, kailangan marunong ka sa data science, marunong ka sa Python, marunong ka sa coding. Ayan. Mega lang shoutout kay Attorney Suzette Salicio C, ang ating kaibigan mo. Natin niya si Attorney Suzette. Oo. Sa isang episode natin, tatalakay tayo tungkol sa tax. I will just jump the gun na kasi nandiyan si Attorney Suzette kasi merong bagong batas ngayon on real estate, yung mga paano natin ko-compute ngayon ng ating mga amilyar. Nako, kaya ni Attorney Suzette yan. Abangan natin dahil bayaran na naman ng amilyar. Taon-taon na lang. Yan ang aking mission. Dahil sigurado ako tataas. Ayan. At mega love shoutout kay Maria Mara Lucanas. Ayan, ang ating isang ating avid subscriber. And kasalukuyan daw siyang diba? Yes, si Marimar. Ayan, hello. Long time no see, Marimar. O, diba? Na-miss mo ba si Kumare? Ayan, anyway, tuloy natin ang ratsadahan natin. Yun na nga, AI. Usapang AI, guys. So, ChatGPT, Gemini Advanced, Copilot, at lahat na. Kayang gumawa. Ito nga background natin gawa ng AI yan. Alam mo bang gawa ng AI itong background natin? Hindi ko yan din drawing. No? Ayun. Oo. Anong AI yan. Ano na? Anong gamit mo dyan? ChatGPT? Hindi. Sinimulan ko yan kay Google Gemini na medyo hindi ako na-happy. Na nakarating kay ChatGPT na hindi rin ako na-happy. Na nakarating, marami pinagdaan ng AI yan.
Hanggang kay high peak, nakarating yan. And then, marami pinagdaanan yan. Pero my point is, ano ang kailangan mong skills, Mare, para hindi ka palitan ng robot? Kasi ang mangyayari dito, palagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, kung hindi ka marunong mag-isip at kung hindi mo kayang mag-design ng isang sistema, balang araw at sa lalong madaling panahon, makukuha ng robot ang trabaho mo. Halimbawa, accounting. O di ba mamawalan ng trabaho mga accountants? Kasi at the point of sale, kung meron ka ng data integrity, pag point of sale pa lang ng paninda mo sa Pure Gold, pag scan pa lang ng barcode, updated ay accounting records. Tapos noon, may AI, si auditing firm, automatically captured yan and tested, and then bawal na ang mga bagay-bagay. Bawal na under the table, bawal na ang mga window dressing, bawal na ang tax evasion. Ano na, marami magiging bawal. O, paano yan? Kamusta? Ano masasabi mo rito? Pumunta ako sa China, pinakita na nila isang port, puro robot. Wala na. Ibig sabihin yung mga customs, yung mga tiwali nating customs, mawala ng trabaho. Kasi dadaan na lahat ng mga goods, ng mga barko, tapos ilalabas na nila lahat ng mga import and export doon sa barko. Wala nang dadaan na walang taong under the table. Wala, ibababa na ng lahat ng robot, tapos isa-scan na, tapos makikita na magkano na ang nun, ang taripa ng lahat ng mga yun. Wala na, as in, isang buong napakalaking port niya, kasing laki ng port ng Maynila. Ganon, dinisign na nila na puro robot. Ibig sabihin, ganun na ang magiging future. So, Dito nga eh. Yes, go on. So, kailangan, we have to upgrade. Lalo na, hindi naman lahat ng mga natin, ng mga skill set natin, forever. Diba? So, kahit naman nun yung mga typesetter, diba? Wala nang typesetter ngayon kasi pwede na mag-type ang mga AI. Dahil mag-take ka na lang, magta-type siya agad. Diba? So, pero alam mo Mare, ito kasi is dependent sa investment in technology. Ang Pilipinas naman ay labor intensive. So, bigyan kita ng halimbawa, dito, pagpunta mo rito, kailan mo pala ako bibisitahin? Pagpunta mo dito, dadaling kita sa isang restaurant, ha? Sa isang restaurant kung saan order ka sa isang tablet, shabu-shabu. Tapos darating yung robot. Dadalo yung shabu-shabu mo. Saan ka pa? Tapos nun, pagkatapos mo nang kumain, kukunin ni robot, babalik mo kay robot yung pinagkainan mo. Tapos, ang pupunta ka na sa cashier, babayaran mo na siya. Tapos, walang waitress, walang cashier. Yun, diba? So, wala ka pang problema sa overtime, wala ka pang problema sa Absent. absent, diba? Wala kang problema sa attitude. Sa union, diba? So, wala ganyan. Ang dami. Pero gusto mo yung naka-robot na nga lang. Pero yun nga. Does it make us a better society if we have robots as workers? Ayan. Kaya usap-usapan ngayon sa mga AI forum ang ethical considerations. Lalo na sa atin, sa Pilipinas, ang dami nating mga mamamayan na mas kailangan ng trabaho kaysa mag-invest tayo sa robot. Kaya sa tingin ko, 10 years pa bago makarating nga sa Pilipinas. Habang nandito na siya sa Japan at sa ibang mga developed economies, sa Pilipinas, kaya pa. Kaya dahil lang masasabi ngayon natin sa ating mga viewers ay aral-aral at sa mga anak ninyo, pag-aralin nyo na ng data sciences, ng ganyan, mga programming at mga coding dahil yan ang necessary na skills na darating pagdating ng araw. Samantala, may mga hindi pa rin kayang gawin ng robot. Diba? Ito, may example ako. Nakita ko si Marimar. Ayan. Ang trabaho ng ating butihing subscriber na si Marimar ay isang labandera. Tanong, kaya ba ng AI magtiklop? Labada. Meron? Pagpasok sa washing machine, paglabas, nakatiklop na? Oo, meron na. Wow, saan? Meron na gano'n. As in, pupunta ka na lang, pagdating mo, nakatiklop na siya. Tawa-tawa si Marimar. Uy, mega love shoutout kay Regional Director of Department of Tourism na si Madam Nelia Arina ng Region 12 Department of Tourism. Sabi niya, love the best, Professor Mike. Ayan, baka naman. Uy, namimiss na kita, King. Madam King Arina. Anong nangyari
nangyari dun sa'yo sa Region 12? Ay, naku Mare, next time isasama kita. Isasama kita, di ba na, Madam King Arena? Regional Director ng Department of Tourism. Eto ka. Meron kaming project dyan sa Department of Tourism and ako yung nag-ocular. Yes, we'll see you soon. Ay, di ba? Yan na, confirmed. Madali ko sa mga friendship natin, Mari, eh. But anyway, ito na pinag-usapan natin, ano, na Dahil sa mga hindi nagpunta... nakakaalam, ano yung Region 12? Sock Sargent. Spell Sock Sargent. Uy, complicated ang spelling ng Sock Sargent, Mare. Kailangan S-O-C-C-S K S-A-R-G-E-N. Tagal kong pinractice yan. Tama ba, Marianelia R.A.? Tama ba na ganyan ang spelling ng Sock Sargent? Which stands for South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos. Yes! Oh my God, that's so great form. Tama po! O, diba? Ay, alam mo ba, Mare, first time ko sa Region 12 at nalibot namin kasulok-sulukan lahat ng sulok at barangay at lahat ng tour sites ng Sock Sargent. Kaya maraming salamat sa staff ng Department of Tourism sa pagpapaunlak at pagpapakita ng kanilang maganda at mapayapang bayan. Eto na, may lasong syndrome ako. Alam mo, lasong. Galing ba sa Sock Sargent yung best mo? Ay, oo, binili. This is a Tiboli, and this is called a tinalak. Mars, alam mo ba, may kwento ang tinalak. At itong mga tinalak na ito pala, ay hinahabi ng mga dreamweavers. And itong mga dreamweavers na ito ay, ano tawag dito? Dapat may portion tayo. More chika, more fun! Balik tayo sa kumustahan. But anyway, yun na nga. Itong Galing ba sa AI? From AI to tinalak. O diba? Ito na nga. Itong tinalak na ito ay hinahabi ng mga dreamweavers. Itong mga dreamweavers na ito ay tinatadhana ng mga spirit gods. Oh, ha? Ayan. So, meron akong tour guide na isa siyang talagang indigenous na si Kaway-Kaway kay Daniel. Ayan, kay Daniel. And in-educate niya ako na alam mo pala pag pinili ng spirit gods, parang nakadestino kang matutulog ka man, naghinip ka na, makaisip ka ng pattern. Ganyang mga klaseng patterns. Sabi ko, abstract naman yung pattern niya eh. Pero nung nagpunta ako sa Ayala Museum last week, andyan ako hindi nagparamdam sa'yo eh, no? Ganyan yan. Ganyanan eh. Ganyanan tayo. Nakita ko yung isang malaking mural sa Ayala Museum, courtesy of the Zobel family, Ayala Zobel family. Alaki, pag malayuan pala, talaga meron siyang parang hologram effect siya. So parang nananaginip at parang hinihigop sa isang dimension. Kaya, kapag ganito siya, hindi mo makita yung pattern, pero sa malayuan at sa malakihan, nag-iiba-ibang itsura ng galing. Eto na, Mars. Ang babaeng naghahabi ng tinalak ay hindi pwedeng Tanong mo ano? Hindi ako pag Sa husband niya, kahit Father's Day, hindi pwede. Ay! Oo, Drive. walang ganon. 3 buwan hanggang 6 na buwan. Kapag natapos niya yung execution ng kanyang panaginip, 3 to 6 months na walang happiness. Alter yung state niya ng consciousness. Ganun ba yun? Hey, tell me more. Tell me more. When you have SEX, Ano mangyayari? nagre-release ka ng endorphins. May science bigla. Nagre-release ka ng endorphins, so ma-alter yung state of consciousness. Ganun? Hindi. If you have already have may drink ka na supposedly in-imbibe mo, ma-alter. Walang anak-anak. Diyan kayo magaling. Pag nakarinig na naman kayo ng mga Junjun and Jenjen, ay, buhay na naman ang usapan. Hindi pwedeng in short, hindi pwedeng kapag may ganon dahil masisira ang focus. Diba? So that's so patriarchal.
Kasi Ganun ba? kanila nalaman na ma-alter. Baka dapat na-enhance. Pwede rin. Tama. Ayun na nga eh. Ewan ko lang. Hindi ko alam. Basta it's cultural eh. Di ba? Yun na. Tanggapin na natin. Respect. Siguro, gusto na nila yung purity of sound. Pero that's very religious yata. And cultural, di ba? Ang galing. Ayan. Ayan, dahil dyan, balik tayo sa ating programa. O, bumati muna tayo sa ating mga Team Balalay. Mega love shoutout kay Des Cretecio watching from Baybayin Leyte. Kay kay Mama Gina watching from Cebu City. Kay Maria Maramara watching from Antipolo, Rizal. Si Manilyn Amen watching from Cavite. At si Marianela watching from ano siya nakatira sa Coronadal. Ayan, na dating name ay Marbel. Oh, di ba? Ang dami ko nang alam. At saka sino pa mga nandyan kanina. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat. Oo. Ayan, si Angela Roderos watching from, alam ko si Angela Roderos nasa Butuan at si Gina Linfiel naman ay nasa Tacloban City. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat. Ayan. So, tuloy ang ating programa. Nasaan na tayo, Mars? Ang pinag-usapan natin. Ay, oo, alam niyo, hindi matatapos sa usapan dito sa AI. Babalik at babalikan natin to sa susunod natin mga episodes at mag-update kami sa inyo paano gumamit ng AI. Samantala, ang pinaka-tip ni Mike at ni Malu ay gamitin niyo yung AI sa pag-ano ng English, di ba? I-download niyo yung Grammarly or yung Quillbot o di kaya yung ChatGPT. Kung meron kayong gustong ipahayag in English, pwede na ninyong i-check. Kasi isa sa, alam mo, sa pet peeve ko talaga, pag nakakita ako ng bad grammar. Pero ngayon kasi, kaya na niyang maayos mo na yung grammar mo, ura-urada, antemano, para ma-avoid natin yun. Kasi maraming bata nakakabasa ng mga status natin. And syempre, ang ano natin talaga is gusto natin na maayos ang English, di ba? So, gamitin natin ang AI to our advantage. Got it? Got it. Saan na tayo, Mars? Eto na! Minamadali ko dahil meron palakad si kumari ko. Di ba? Dahil Father's Day! Nakasaulan ngayon. Ay, dahil umuulan, swerte at meron ka pang internet. Alam mo naman sa Pilipinas, pag umulan, walang internet. Oo, nagbayad ako. Grabe, kailangan talaga sabihin na nagbayad siya. Eto na, Mare. Balitang showbiz. Ako nagbayad kahapon kasi baka maputulan ako habang nagla-live tayo. Balitang showbiz na tayo, Mars. Eto na. Happy Father's Day daw, sabi ni Leonie Baculi, watching from Batangas. Balaan, Batangas. Ayan, tayo pinagkain below, Leonie Baculi. Kumusta ka na, Madam Leonie? At sa lahat ng fathers, Happy Father's Day. Di balik tayo dito, Mars. Eto na. Ilocano, mga bakit. Oo. Richard Gomez. Bakit usapan ganyan? Bakit may ganyan? Kwento mo nga sa amin ano tong sinasabi ni... Huwag na natin ipakita yung litrato. Alam naman natin itsura ni Richard Gomez ngayon. At alam ni itsura ni... Hindi na! Hindi, usapan lang na ano. Hindi naman usap-usapan pero naging... Naingay lang mga netizens na parang bakit ganun yung itsura ni Goma. Siyempre, ilang taon na kasi ko, Richard Gomez. Exactly. Ilang taon na ba tayo? We are 50. Nagkakilala tayo, 16 pa lang tayo. O, kumusta naman? 34 years after, syempre nag-iiba ang itsura natin, di ba? Wag naman ganon. Bakit naman kailangan yung pangalanan at okrayin? Tapos, meron pa ngayon pinupulaan ngayon ng mga netizens si Lucy Torres Gomez na sinasabing pinabayaan daw samantalang siya daw ang ganda-ganda, ayos-ayos, samantalang si Richard daw haggard looking, hindi man lang makapagpagupit at yung kaibag sa lubog na lubog. Ano masasabi mo rito, Mars? Meron naman silang whole community behind them, di ba? They have the whole village behind their looks. So, I think hindi naman siya dahil pabaya sa looks. Ganun na yung itsura ni Goma kasi congressman siya. Nag-iiba kasi ang mission natin sa buhay. Diba? Kung artista ko, di magpapogi ka. Kaso iba na siya Isa na siyang isa siyang public servant. And lagi ka nasa arawan, di ba? And libangan mo mag-golf. O, di ba? Ikaw life and
work balance. O di, nagagawa niya lahat ng gusto niya. Di, congrats! Pero para laitin naman yung itsura niya. Bakit naman kailangan laitin pa yung itsura ni Goma? Marami na naman siya napatunayan bilang artista noon, di ba? Kailangan pa ba? Kung nag-aartista siya ngayon, siguro naman pang father roles siya, bakit ba kailangan pa talagang ungkatin? Paulit-ulit na lang. Nakakainis din kasi ibang mga content creators and nag-share pa. Porda, tawag din. Sabi ng millennials dyan, Mare, Porda content. Kukuha sila ng luma, gagawa nila ng infographic, tapos share. Tapos yung mga tao, syempre, magiging aktibo na sa balitaktakan na, ganito, ganyan. Ang namin sinabi ng lahat ng tao. Lang na tama yung opinion. And opinion natin ay, pakialam nyo. Taga-Clayton natin, di ba? Maririnig din nila. Marami rin nagre-reklamo. Bakit si Lucy ganyan lang ang performance dahil paganda lang paganda. So may mga hindi talaga, haters will be haters. So kahit anong gawin nila, maganda sila o pangit sila, hindi pa rin sila makakatakas kasi mainit sila sa mata. So, dahil nga isa kang public figure, wala ka talagang takas sa public scrutiny. Ganun ba yan? Ayan. Pero ako naririnig mga taga-Ormoc sinasabi, wala namang ginagawa yan si Lucy paganda lang ng paganda. Ay, pero I've been to Ormoc, a mega love shout out to our team Ormoc, and they have the highest regard to Lucy. Ayan. Iba nga talaga, iba ang opinion ng mga nandoon sa wala doon. So yung mga external, sasabihin lang niya, si Lucy paganda, wala namang pakialam kay Richard yan, pinababayaan niyang lumabas ng ganyan ng itsura. Ay, di ba, typical yan sa mga Pilipino, di ba? May masabi lang na sa mag-asawa, pero hindi naman nila alam. Pero internally, pag nandyan ako sa Ormoc, they have the highest regard to the family at sinasabi maraming nagawa para sa kanilang bayan. Kaya, ayun. Sa akin lang, huwag nyo na pulaan yung itsura. Lahat ng tao, nagkakaedad, nagbabago ang priorities, nagbabago ang mission sa buhay. And kung ako naman ay isang politiko at ako ay isang, iba na yung farmer, di ba, family man, iba ang ating mga prinsipyo at pinaglalaban, hindi na yung pagpapapogi. Ikaw, Mars, gusto mo pa bang magpaganda sa edad mong yan? Balik na naman tayo sa kubustoon. Kailangan tayo naman presentable, di ba? Kaya first impression last, sabi nga nila. Pero, eto ka. First impressions baka mo. Nung college tayo, naalala mo kung sino yung sikat na sikat nung college tayo, nakaedad natin. Marami sila. Sino? Na pinipitch in mong story, sabi mo, yun na lang yung story na gawin natin, wag na lang si Richard. Oo naman, di ba? Di ba? Tapos nung yung napangasawa niya pa, yung kabatch natin, taga-tapat. Oo, kasi sabi ko. Oo, naalala mo na. O, di ba? Tapos lagi siya nasa school noon, tapos nung nililigawan niya pa lang si Ha? Nung college tayo. Hindi ko kasi siya crush. Pero maraming, nung tumanda na siya, mas lalo siyang tumaas ang value niya, si Ian Veneracion. Mga titos and titas. Iba rin talaga, no? May mga taong tumatanda, pumapogi. Meron din ako, pogi, na nawawala ng pagkapogi. Oo, so Ian Veneracion yun. Ito, pakita ko yung Ay, talaga magpapakita siya sa... Ipipilit siya talaga. At alam niyo si Maru talagang F na F niya na sana siya yun. Yung kinarga at binuhat bro, pinaikot-ikot yan. Yan ang gusto niya. Wow! Oo, tingnan nyo. Ito. Ito yung viral Ito yung Miss Diadi. Ano ba ito? Ano nangyari din Ayan. Iyan Veneracion kasi kumakat. Ay, ba't wala? Ayaw. Ay, nawala. Asa na? Nawala. Nawala. Ay, ulit. Nawala. Isa pa. Sabi na. Samantala, basahin natin ang comment. Sabi ni Leonie Baculo, yes po, si Richard pa naman talagang yung advocacy niya is to help people in agricultural fields. Okay, tama na, may mga nakaka-appreciate talaga yan. Alam nila na, kung nasa arawan ka, nasa initan ka, and marami ka ng ibang mission, okay na yun. Tanggap naman nila. Pero head ka ng fencing team, di ba? Kita mo na. Marami na. Iba na ang mission. Eto na, sinashare na video ni Mare. Ano ito? Ano yan? Ito yung Miss Diadi. Ba't ayaw mag-play? Ayun niya. Sorry Ayaw niya mag-play. Ayaw. So, anong ginawa dyan? Miss Diadi. Miss Diadi, Nueva Vizcaya pageant siya, beauty pageant. So, one of the guests yata is Ian Veneracion. So, kumakanta siya dyan. Ayaw mag-play. Ayaw. Ikaw so, na.
So, ano nga nangyari? Itong contestant, dahil na-enamor siya sa hinakaraan siya, di lumapit talaga si Ian Veneracion. Tapos, di na siya makatiis, bigla na siyang yumakap. Tapos, yun na. Di ba? Iba pa pala ito. Akala ko yung babaeng ginanon niya. Tapos bigla, umikot. Ay, iba pa yun. Kinartwheel. Oo, iba pa yun. Parang nagkaroon ng viral din yun. Viral din. Pero Sige nga. Yan, nawala talaga yung pagka-post nung Nasira. Lagay mo sa chat natin dito sa comments and tingnan natin kung mape-play natin. Pero mukhang interesting nga iyan, ano? Kung yung tipong ganun ang ganap. Ako si share sa private chat. Asan yung chat? Hindi ko makita. Tagal natin. Ito pala private chat. Ang tagal namin hindi nag-livestream. Hindi na kami marunong. Ayan. Sige na. Ayan. Teka lang. Ito. Pinagpipilitan talaga ni Mars. Ako naman, hindi ko naman alam kung anong pinagsasabi niyang ito. Tingnan natin, ha? Viral kasi yan. Tapos tawa ko ng tawa nung napanood siya. Okay. Ito na. Ito. Okay, share. Ito! Andyan pa ba tayo? Kita mo, Mars? Yeah, medyo lakihan mo pa yung Ay! Ay, nanalo na siya! Panalo na ako! Sandali lang, parts! I-play mo pa yan! Siyempre, kailangan ko putulin. Baka ma-CPR tayo. Ito, part 2. Uulit pa? Uulit pa. Ay, umulit pa si ate. May nanalo na mga Mars. Ay, Grabe, hindi ko to alam. Sana pala ito na lang pinag-usapan natin buong araw. Wala ko naman alam mo yan. Hindi. Wala kasi akong TikTok. Malay ko ba dyan? Let's play more! Kinig na kilig si ate. Oh, congrats! Sumpa pa talaga siya, di ba? Sumpa talaga yung pangin Ay, no. Ang galing. Ang saya-saya. O, di pasaya ako. O, napasaya din sana kayo. Kasi siya nanalo eh. Siya ba nanalo? Nag-double win siya dyan. Nakakatawa. Tapos hindi niya alam na nanalo siya. Nakakatawa yun. Ayun. O, dahil dyan, nagpakatotoo si ate. Di ba? Yun ang gusto natin sa mga beauty queen, yung totoo, di ba? Ayaw natin yung masyadong rehearse, ayaw natin yung masyadong rigid, ayaw natin yung masyadong fake. Gusto natin totoo. Buti na lang, nanalo siya. Kaya congrats! Ayan. Uy, basahin mo na natin. Talaga siya doon. Ano na? Baklang-bakla. Sino yung ate? Yan. Ayan. Ito, minsan, comment ko lang, minsan, pag masyadong totoo, katulad nung mga ibang contestant, hindi rin nananalo. Nawawalan ng poise, nawawalan ng grace. Di ba? Maganda lang siya, viral lang siya. Pero sometimes, hindi nagtatap pa. Kawawa. Ayan. O dahil dyan, move on na tayo. Sa ating balitang shows. Ang galing, napasaya ako. Gusto mo seryosong balita? Seryosong balita natin. Seryosong balita muna tayo, Mars, para naman sa ating mission ng alam mo na, awareness sa lahat and education and marami silang kapulutan ng aral sa ating programa. Ayan, hindi ko makita ang ating intro music. Hindi ko makita ang bagal. Kailangan natin practicein to. Huwag lang puro asoka. O, diba? Ang galing. Ayan, para sa ating balitang pang-ekonomiya, alam nyo ba guys na matapos ang 80 taon, natapos na ang petrodollar. Ano daw, Mars? Petrodollar. Ikaw tong foreign affairs. Oh, ha? Pero, umulit. Ikaw tong foreign affairs beat. Diyan ka nagsimula. Ang career ni Kumari ninyo ay nagsimula sa foreign affairs. At alam niyo yung mga foreign affairs. Pero ako muna mag-introduction sa inyo. Ang petrodollar. Petrodollar ay isang agreement noong araw na ang presyo ng langis ay iaangkat sa
presyo ng dolyar. Dolyar ang ginagamit para sa currency of trade ng petroleum. Kaso mo, matapos mag-expire ang usapang ito, matapos ang 80 years. Ayan, 80 years na pala, no? Hindi pa tayo buhay nun. Pinag-usapan na nung araw pa man. Ngayon nag-expire na ang usapan. Paano na? Ano ang nangyari? Ang Saudi ngayon ay tumiwalag sa usapan at magte-trade na ng langis sa iba't ibang presyo. Ayan, iba't ibang currency. Maganda ba ito para sa atin? Maganda ba ito para sa ekonomiya ng buong mundo? At sa kaugnay na balita ay nagkakaroon na ng panibagong global currency at hindi na ito ang US dollar kundi ang tinatawag na BRICS. BRICS stands for Brazil, Russia, India. Ano yung C at ano yung S? South Africa. Ano yung letter C? China! Ayan. So dahil dyan, nagkaroon ngayon ng panibagong global currency at nagkakagulong ngayon ng mga mundo. Pero ngayon, samantala, pataas ang pataas. US dollar. Ano ba talaga? Diba? May tumitiwalag sa dollar, tapos tumataas ang presyo ng dollar at ang presyo ng US dollar exchange ay nasa all-time na naman tayo, diba? All-time low na naman ng ating piso laban sa dolyar at nag-all-time low na rin ng yung Japanese yen laban sa dolyar. Ano ngayon sa atin yan? Ang katumbas niyan ay dahil inaangkat natin ang presyo ng langis sa presyo ng dolyar. At pagtaas ng presyo ng dolyar, ano na mangyayari sa atin? Di mapapamahal ang ating bili ng dolyar, tataas ang presyo ng gas, tataas ang presyo ng bilihin, tataas ang lahat ng presyo ng paninda. At dahil dyan, ihanda ang kalooban para sa Meralco nyo next month. Kumusta ang Meralco, Mars? Ako, magkano ba? 11,000. Ano? Meron sa bahay mo. 11? Init so naka-aircon forever. Grabe. Baka mabash tayo ng mga madlang people. 11, nagre-reklamo. Bakit may pambayan si Mare? May trabaho sila mag-asawa. Mag-defend ba ako? Hindi, pero mahal talaga. Mahal. Alam mo, Mars, sa farm, 4,000 mahigit may kuryente. Pinapump lang naman yung kuryente paakyat kasi underground water kami, 'di ba? Dahil dumanas tayo ng matinding tag-init. Tawag dito, dinidiligan yung mga halaman, ganyan, at para may makain yung mga kambing. Imagine 4,000 para sa farm at 11,000 para sa isang bahay na palagi naka-aircon. Ayan. So, ano pa ang asahan natin dahil dito? Ayan, well, nagkakagulo ngayon sila at kung anong mangyayari sa global currency. Kaya dapat natin abangan kung ano ang mga kaganapan. Samantala, ayan, presyo ng kuryente talaga ang nakikita natin, presyo ng gas at presyo ng pamasahe at presyo ng pagtaas na naman ng presyo pa more. Pero alam mo may balita, 'di ba, na ang Pilipinas daw, tumataas daw yung antas ng middle class. How true? Interview ko kay Secretary of Foreign Affairs, kay Secretary Manalo. Sabi niya, ang projection ng economic team in 2025, nasa middle income level na daw tayo among other countries. So higher wow! level. Saan? So inaral ang middle class. Oo, kasi 'di ba nasa lower middle class tayo. So ang na-achieve natin maging higher middle class parang Thailand and Indonesia. By the way, Indonesia higher middle class. So parang gusto na nilang maging kasing taas ng Thailand and Indonesia. And so lumelevel up tayo sa ibang mga bansa. Oo, supposedly. Oo. Pero ang problema dun, challenge pa rin dun yung baka ang nangyayari, mas mataas lang yung level. Tumataas tayo kasi yung natin, mga mayayaman, mas yung mayaman, yung mga mahihirap, di naman umaangat. So yun ang challenge pa rin, yung inclusivity. Oo nga, yung inclusivity ng economic growth, di ba? Na hindi lang yung middle class yung lalaki, but yung lower income classes as well ay damay sa pag-angat ng middle class. Hindi lumalaki yung disparity, yung pagkakalayo ng income levels ng tawag dito ng middle class at lower income classes natin, di ba? Yan ang ating gustong mangyari para lahat nakinabang. Ang tawag nga dyan ng modern day term ay inclusive growth.
Ayan, lahat nakinabang. Hindi yung isang grupo lang ang ano. Pamilya lang, o 10 pamilya lang na kinabang. O tumaas nga kasi in-average din eh, di ba? Tumataas yung income nila. So, in averaging, tumataas. Pero hindi pala kasama yung nasa baba. Yun. Tama! Ayan. O, so dahil dyan, So, kailangan talaga, unang-una, edukasyon para alam din ng mga tao. Hindi lang laging umaasa sa mga politiko. eto na nga, pinag-uusapan natin ng edukasyon kanina, di ba? And sabi nga natin, ang mga necessary skills na kailangan nila ay coding, Python, data science, data analysis, systems design, para hindi maagaw ng AI o ng robot ang ating mga hanap buhay. Samantala, Mars, eto na. Dahil pinag-uusapan na rin lang natin ang ah, ang balitang pang-ekonomiya. Segue na ako sa balitang Japan. Alam niyo ba guys, nasa Japan, ang Japan ngayon ay nagsasuffer. Hindi naman nagsasuffer. Ang tawag dito isang happy problem. Ginusto mo yan, panindigan mo. Sabi nila, ang Japan ang New Hong Kong dahil sa influx ng tourism by the millions. Ang growth ng tourism sa Japan. Eto na, 'di ba, bali-balita dito yung mga nagbi-misbehave na mga tourist na tinatakpan ng Japan. Oo. 'Di ba tinatakpan nila ngayon yung Mount Fuji kasi may mga unobstructed views. Tapos yung mga tao nagpupunta doon, nagiiwan ng mga basura, sine-selfie, nagse-selfie, nag-groovy, minsan nakaharang sa highway. Darating tayo diyan na mga ganyan. Na Well, tuloy I think that's the cost then. Oo, sabi ko ginusto nyo yan, panindigan ninyo, 'di ba? Pero dahil taya nga rin ng ekonomiya na sobrang baba ng Japanese yen as compared to the US dollar, nawala ang halos mahigit sa kalahati ng value ng Japanese yen laban sa US dollar at sa lahat ng currencies kagaya ng euro. O so dahil dito, sobrang murang pumunta ng Japan at maghasik ng lagim. Ang problema, Mura pa yung lagay na yan? Talaga? oo. Middle income ka, di ba? Eto na. Dahil dyan, okay, nung sinasabi ko kasi naman, Mike, eh. Panay ka punchline, eh. Tourism, ang cost. Oo, hindi sila gumagastos. Yan ang problema ng Japan. Ang phenomenon ngayon dito ay, bakit ang taas ng sales ng mga cup noodle? Kasi yung mga turista, pupunta sa hotel, bibili ng cup noodle at saka ng itlog. Ayun na yung kakainin nila buong tour nila. Sabi nila, bakit ganun? Okay, maximum capacity ang mga hotel, pero yung mga restaurants, hindi. Yung ibang mga hospitality services, hindi. Dahil nga, nandun sila, bumibili ng cup ramen. Cup ramen is key! By the way, magkano ang cup ramen dyan? Ayan. Uy, Mga 10, di ba? Mga 200 din, di ba? wala, nasa 150 yen lang dito ang cup ramen. Dahil dyan, siguro mga 70 pesos or 60 pesos ang halaga ng isang cup ramen. Di ba? Makakasurvive ka na nun sa nilagang itlog at cup ramen. Oo. Tapos, ang kapalit nun, selfie sa Instagram. Correct. Di ba? Ang mura-mura ng selfie ito. Sa Instagram na nag-Japan. Ay, nako. Ayan. Yan ang phenomenon. Ambassador sa akin. Ayan. Kwento mo sa amin. Ito pala, guys. Yung Japanese ambassador. Oo, nakausap ni Kumare ang Japanese ambassador in the Philippines. Noong isang araw, hindi naman kaila sa inyo na si Kumare isang kolumnista. Pakipromote mo na ang column mo, Mars. Column ko po sa Business Mirror. Diplomatic dispatch. So, mga kwento ng mga diplomats. Paano nyo basahin yung mga West Philippine Sea, yung mga bali-balita dyan. Ang gulo-gulo, di ba, ng West Philippine Sea ng China, ganyan. Ayan, i-explain ko doon bakit nagkakagulo. Pero itong latest namin na interview with Ambassador Japan, lalabas po ito sa Philippine Graphic, yung magazine ng mga kabangon, sister company. Ito naman sila nag-arrange dito. Pero yung interview ko with the ambassador, kunento lang niya na halos lahat ng mga opisyal na kamit niya, kasi kakarating lang niya 3 months ago eh. Almost every day meron siyang kausap ng mga opisyal. Halos daw lahat ng makausap niya, ng mga opisyal sabi, I just came from Japan. Wow, daming pera ng opisyal.
Kasi magkano ang gastos lang papunta sa Japan? Mahina na ang 300,000, di ba? Oy, kaway-kaway sa Philippine Airlines saka sa Cebu Pacific. Naka-seat sale, Mars. Ay, Nakabili ka naman ng nakasipin. ticket. Independence Day sale, extended. Wow! Extended. Oh, hi, Chelo. Gusto mo Yung, magpa-ASAP. yung guest room ko, nag-aantay. O, kwento mo na, ano nangyari sa interview mo sa ambassador? Yun nga, kunuwento niya na halos lahat ng mga official na na-meet niya, ang sabi lang lagi sa kanya, I just came from Japan. Ganon, laging, I just came from Japan. Well, obviously, nung January yata, nagkaroon, diba, ng concert si Taylor Swift. So, ang dami. February. Nung Masama ang February, loob ko eh. Alam bakit? Wala akong ticket. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 4 na chances. 4 na email ang pinang-raffle ko. Hindi talaga ako makakuha-kuha ng ticket sa Taylor Swift na yan. ano ba yun? Unahan ba yun sa pag-book? Ganon ba? Hindi, ano yan, may randomizer sila kung sino makakabili. Ganon. Ang mahal-mahal ng ticket, eh, presyo ng isang isang Japan na kagad ng isang ticket tapos hindi mo makabili-bili. Anyway, long story. So, yun. So, maraming mga Pilipino nagpunta ng Japan para manood ng Taylor Swift. And recently also, dahil nga may mga sakura-sakura, ayan. So, nandun, ang dami pera ng mga Pilipino. Kaya actually ngayon, nung compared nung 10 years ago, 15 years ago na nag-cover ako, ngayon ang mga embassies are asking us to come to their country. Baliktad na nga, as in hindi na ngayon na hindi ka pwedeng mag-apply ng visa sa akin, papahirapan namin kayo. For the first time, binuksan na ng US Embassy ang US Consular Office nila na napakalaki sa Rojas Boulevard. Sabi ko nga, oh, why suddenly? I've been covering you for 15 years, suddenly you're opening it. Well, apparently, they're earning so much from Philippine tourists. And dahil ang mga Filipino tourists daw, big spenders. Yun, hindi lang mga chararat na mga ibang lahi na pag pumunta doon, nandun lang sa kwarto, kumakain ng cup noodle. Mga Pilipino kumakain sa labas. Gumagastos. At saka pamilya kung lumabas. Yun. Kaya malaki yung tourism receipts. Uy, speaking of, kaway-kaway doon sa pamangkin ko, shinare ko na nasa Philstar, yung pamangkin ko si Mirella Alvero. Nahag niya si Jin ng BTS. Gusto mo i-share yung video? Oh my God! isa siya sa mga army na pumila sa Seoul at saka nakapag may ebidensya siya na nahag niya si Jin ng BTS sa kanilang siya ng mga army. Merong buong army yung nakapila. There was this thing called the Hagathon. Hagathon? Oh my God! Yung buong pamilya, as in speaking of buong pamilya, si Pinsan, si asawa ni Pinsan, yung buong mag-anak ni Pinsan, nandun lahat. Dahil yung isa ay... Sa Korea. Ha? Oo, nasa Korea. Oh, ibig sabihin, yung travel ng buong pamilya talaga, they spend really for these things. They spend so much. Kasi buong pamilya, imagine mo, mahina ang 300,000 sa isang pamilya. Ay, oo. Sabi ni Ina Hernandez, oh my God, kakaingit, BTS Kim Seok Jin. Oo nga. Tingnan mo, shinare ko lang kahapon yung video na nahag ni pamangkin si Jin ng BTS. Hagathon, imagine mo, sige, tumasas ka nga ng 300,000, nahag mo naman si BTS Kim, di ba? Ano ka? Ewan ko, bibili na lang akong ginto. Between 300,000 or hug? Ginto. Pero may study na ngayon na bumababa na, nag-e-ebb na yung revenge tourism. So ngayon, ang Japan, naghigpit na. So yung multiple entry visa, nilagyan na nila ng additional category na dapat X number of income ang Tama, tapos na ang revenge tourism, tapos na ang pandemic. Speaking of, dito na naman tayo sa Tourism Mars. Ready ka na ba sa favorite portion nating lahat? Oh, what's my favorite portion? Ay, balitang, bala ka dyan. Eto na. Bala.
Ang letter V ba? Mas maganda B kasi may BV syndrome ang Pilipino, di ba? May accent. Makapal lang accent natin. Kaya na talagang B. Bala ka dyan. Eto na, Mars. Eto na, Mars. Nakikita mo ba? Nakikita ko. Babae. Turista. Niragasa ang bus. Baliktad na ngayon, Mars. Turista ang rumaragasa sa bus. Paano nangyari yun? Nangyari. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Paano naman? Paano naman? Sabi dito credit natin ang Japan Times. Sabi ng Japan Today. Sabi ng Japan Today. Foreign woman walks into bus at Tokyo's Shibuya Scramble. Nakapunta ka na dyan, Mars? Ay, hindi pa. Hindi pa nagto-Tokyo. Ayan, si Ina Magenta nakapunta na dyan sa sa Shibuya. Ayan yung busiest interchange in the world. Yung tipong aabangan mo siya kasi yung tao talagang parang langgam, ganyan. Ngayon, ang style diyan kasi iba naka-live, iba naka-selfie, iba so talaga kanya-kanya talaga silang ganyan ng mga mga selfie stick nila. So pag go nung intersection, go lahat yung tao, go ganyan. Nangyari. Merong TV crew na nagvi-video ng mga turista, ganyan. Para lang i-document. Ang dami-dami na naman tao, gumagawa sila ng kwento tungkol sa mass tourism. Eto na, yung isang babae, binangga ang bus. Go na. Siyempre, kaandar na yung bus. Unti-unti nang, para naman yan, kusa naman humahawi yung mga tao dahil law-abiding na naman yung mga tao dito. So, turn na ng bus para umandar. Nangyari, ginawa ng ate mo, dahil busy siya Bakit busy siya? Binangga niya yung bus. Tapos, siyempre, yung nagkagulo yung mga tao, tapos ang tingin lang mga ganap, tapos yung camera crew biglang pandun sa nakinahuli ngayon sa video, kitang-kita yung ate mo, nakahandusay sa sahig. Di ba? Bumaba ngayon yung Bumaba ngayon yung bus driver. Sabi ng bus driver, okay ka lang. Hindi siya okay. Mas masakit na nasaling yung pride niya. Tapos, syempre dahil nataranta siya, hindi niya alam kung minabalian siya o paano siya, ganyan. Naka-Google Translate si ate mo. So, masakit ito, ganito, likod ko yung bakit ka, balakang ko yun. Google Translate pa more. Salamat sa AI. Alam mo, gusto kong maawa, pero tawan-tawa ako sa balito kasi naawa ako Video yun. Pati yung video pinakita mo. Maybe, wag na. Mamaya ma-CPR pa tayo. Wag na. Ayan. Copyright pa tayo dito sa YouTube di ba? Tayo na nga lang nagbabalitaktakan dito, mandadamay pa dito. Ayan ang balitang bala ka dyan dahil sabi ni Ate Beth watching from Qatar ba ito si Ate Beth, sabi niya buti hindi siya nabungi. Bati mo tayo kay Mirns Pacquiao watching from Cebu City, kay Ate Beth watching from Qatar, kay Maria Maramara from Antipolo, si Ina Majana watching from Marikina, si Mama G from Cebu City, si John Jefferson watching from Laguna, si Makoy Polinar watching from Daois Late Bohol, si Lodi Baculi watching from Bawan, Batangas, at sa inyo lahat dyan, Paramdam Miski. Ay, nako. So dahil dyan, ayun na, Bahrain. Sorry na, Ate Beth. Watching from Bahrain, si Ate ninyo, Beth. Ayan, hi Ate Beth. Take care dyan. Ayan ang ating balitang bala ka dyan. And down to our last news. Hindi na tayo sa ating komentaryo. Okay, komentaryo na tayo. Dito na tumubuhay ang ating mga bandlang balilingans. Ayan, dito tayo sa komentaryo. Ang tanong, bilis na yung Mike. Oo naman, nilakad pa si Ate ninyo. Ayan, nilakad pa si Ate ninyo, Madlo. Komentaryo. Ang tanong. Type in your comments below. Ready na ba kayo? Type in your comments below para sa ating komentaryo. Ito na ang ating komentaryo. Dapat ba, guys, na ibalik na sa dati ang pasukan? Sa petsa, sa oras at araw ng pasok, dapat ba bumalik sa dati
o okay na siyang ganon? Ay, paulit-ulit. Ikaw, Mars, muna. Habang inaantay natin ang comment ng mga tao, usap-usapan ngayon ang pagbalik ng pasukan sa kinaugalian na dati. Dahil sabi nila, ang init, 'di ba? Ang init-init. Tapos nun, kawawa naman yung mga bata na hindi air condition ng mga kwarto. Tapos nun, 'di ba? Tapos magka-cancel lang, tapos mag-online din naman pala. Eh, ang hinahabol nga natin dito human interaction. Tapos nun, ah, ano ba talaga? Urong-sulong tayo. Babalik ba tayo? Hindi. Balik na. Balik na. Oo. Bakit? Nakaugalian mo na eh. Ang nagsasuffer doon yung tourism. Oo. Oo, kasi usually nakaka-out of town tayo, nakakalabas tayo nakapunta tayo ng probinsya as a family. Kung ang bakasyon na start na ng April, May, di ba? Tapos pasukan na ng June. Ang mahirap ngayon kasi, Pards, ngayon pala nagsa-start yung nila, well, sa iba kasi sa amin eh. So actually magsa-start na kami July eh. Pero sa ibang mga public school, ang pasukan na nila August. So ibig sabihin, magsa-start pa lang sila ng bakasyon nila, tag-ulan na. So paano pa sila makakapag-beach, di ba? So nagsasuffer yung tourism. Okay, so tourism ang unang-unang naging casualty dyan eh. So ang nangyari, yun nga, yung mga ibang mga may kaya, nag-abroad na lang. Kaya mataas din yung numbers natin. Kasi pupunta na lang sila sa abroad. Kaysa nandito sila, maraming masa-stranded sila sa last minute na cancellation dahil may bagyo, gano'n. So, rather than risk it, mag-Japan ka na lang, mag-Korea ka na lang, mag-Singapore ka na lang, gano'n. Okay, number 1, yun yung tourism. Number 2, bakit una-una, balikan natin bakit ginawa ng DepEd na naging August ba ang pasukan? Para i-align lang yung i-align tayo sa international standards. Tama ba? Yun ba yun ang dahilan? So, nung nag-align ba tayo sa international standard, tumaas ba yung ranking natin? Hindi naman, di ba? So, hindi na-defeat yung purpose or hindi naman natin na-achieve yung purpose natin. Bakit tayo nag-align? Or baka ibang issue rin yon, hindi natin alam. Pero kung hindi rin naman na-align dun sa objective before, huwag na lang. Balik na lang sa dati. Yun lang. Kasi otherwise, wala naman ibang dahilan eh. Ba't ginanon nila yung schedule? Okay. Sa akin naman, Mars, yung may gap din naman eh. Kapag ibinalik mo rin sa dating schedule, at least makakapagpahinga rin yung mga bata at magkakaroon din ng quality time sa family, considering our changing weather patterns, di ba? And nandyan na rin naman na yung online schooling, di ba? Mas maganda nga yung online schooling dahil nababawasan na yung mga class cancellations at pwede naman sila mag-online o pwede sila mag-modular o pwede silang tawag dito, asynchronous tawag dyan. Pero marami pa rin mapapasukang araw ang mga bata kapag bumalik na sa ating dating schedule. Pero sa tingin ko lang, yung K-12, wala nang bawian yun. Kasi we are aligning with international standards. And tuwing may nakikita akong mga subscribers natin, pag-uusapan natin ang K-12, hindi na natin pwedeng bawiin yun dahil international standard yun. Nang sa gayon, kung ang mga anak ninyo ay papasok abroad, makakakuha ng scholarship, di ba? Magkakaroon ng mutual recognition ng mga degrees natin sa degree abroad. Kung ibabalik mo sa dati at tatanggalin mo yung K-12, kulang na naman tayo. So, graduate ka nga ng nursing, hindi ka naman i-regard na nurse. Graduate ka ng doktor, hindi ka naman doktor. Graduate ka ng engineer, hindi ka naman engineer kasi kulang ka pa rin ng 2 taon sa high school. Ganun po ka-importante at ganun kasimple ang ating explanation sa K-12 kung gaano ito ka-importante. Pero yung schedule, iurong na lang natin kasi naman yung panahon, hindi na natin makokontrol yan. At sabi nga ni Ate Beth kanina, sabi ni Ate Beth watching from Bahrain, bakit noon walang aircon? Oo nga, Ate Beth, pero iba na yung init ngayon. Diba? Mars, dati yung 35 balita na, ngayon nagka-40 na, 40 degrees na ang init sa Pilipinas, diba? And halos palagi na yan. And yan ang new normal. And kailangan natin mag-survive sa ganitong klaseng mga panahon. Ayan! Oo, alam mo kasi, one point din na sinasabi nila, na dahil sa weather, di ba?
sa akin ngayong narinig ko sa mga nasa probinsya, mas gusto pa nila na yung mga bata nasa school rather than nasa bahay kasi nagba-brown out dahil nagre-rely din yung power generation natin sa nasisira yung mga natin power generators dahil sa sobrang init. So nagba-brown out. Ayun. So ang daming dahilan. Pero ang talaga doon, punot dulo nun. Climate change, so kailangan nag-adjust din tayo sa lahat ng mga Tama. Adjust. Maganda rin pag-usapan na sa ibang sa probinsya kasi ang point of view namin nasa Manila kami. So tsaka okay lang sa amin dahil may naka-aircon yung mga bata. Pero yung mga nasa probinsya na hindi naman mainit pero nagkaka-brown out sila. So yun, may yun. Kasi pag nag-brown out sa kanila, wala. Asynchronous na sila. Ano na pag-aaralan nila, di ba? Basta kasi parts, pag dineclare na ng 40 degrees and above yung heat index, dinideclare na nilang asynchronous na hybrid class na Yun ang problema doon. Ang problema sa probinsya, pag magpa-brown out naman. O di wala rin. Wala. Parang pag-aralan, magandang pag-aralan. Pero anong tingin ng mga viewers natin? Ayan. So type in your comments below sa ating chat at sa ating comment section. At dahil dyan guys, ito po ang first episode ng Moshi Moshi Pilipinas with Mike and Malu. Na-miss niyo ba kami? Sana all nami-miss. Ikaw Mars, na-miss mo ba sila? Mga very active na live. Ayan, magkikita-kita rin naman tayo sa susunod na linggo. Marami pa tayo nabitin na usapan pero hanggang isang oras lang ang ating time slot dahil busy ang mga personalities. Mars. Kami pa yung mga type nyo lang kung mayroon kayong gustong pag-usapan sa ating mga balitaktakan para sa darating na linggo. Babasahin namin ang inyong comment and susubukan din namin mag-reply sa abot na aming makakaya. Happy Father's Day sa inyo lahat! At sa mga magsusulat ng ating mga komentaryo. By the way, Mars, meron pa tayong bagong pasabog next episode. Meron tayong financial literacy program na palagi namin pinag-advokasya ni Kumaring Maluninyo. At meron tayong letter sender. Ilalabasan natin, meron tayong letter sender nagtatanong, paano daw ba ang gagawin sa mga bagay-bagay? Sasagutin ko yan, Ate Kumari, sa susunod na episode. At dahil dyan, paano tayo magsasara? Paano tayo exit? Paano gagawin natin, Mars? Paano? Moshi Moshi! Moshi Moshi Pilipinas with Mike and Madu. We will see you next time. Bye-bye!